Para maiwasan ang nangyaring shooting sa Tacloban City, isinusulong ng Quezon City LGU ang ilang ordinansa para malimitahan ang paggamit ng mga estudyante sa kanilang mga cellphone sa oras ng klase. Sa kabila na rin ito ng mga kasong naitatala sa cyberbullying. Narito ang aking report. Isinusulong ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang ilang ordinansa para kontrolin ang paggamit ng mga estudyante sa kanilang digital devices habang nasa loob ng paaralan. Ito'y bilang pagtalima na rin para maiwasan ang nangyaring shooting sa Tacloban City kung saan nakaranas umano ng pambubuli ang mga namaril na estudyante. Sa ilalim ng Digital Wellness Policy, magkakaroon ng mga panukala para limitahan ang estudyante sa paggamit ng kanilang mga cellphone na kadalasan rin ay nauuwi sa cyberbullying. Digital wellness policy natin, ini-encourage natin yung private and public institutions or public schools na ang modality ng pagturo ay hindi lagi sa digital devices because of course, this now becomes an excuse sometimes na ito lang yung palaging ginagamit. Pinag-aaralan na rin ang pagbuhay sa anti-bullying policy ng QC na nagsimula mahigit isang dekada na ang nakalipas. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan nila sa iba-ibang sektor ng pamahalaan para mapalakas pa ang relasyon ng mga estudyante sa paaralan at pamayanan. Sa datos ng LGU mula 2025 hanggang 2026, umabot sa 31 ang naitalang mga biktima ng cyberbullying pero maliit umano ito kumpara sa laki ng populasyon ng lungsod. Kaya patuloy ang kanilang pagpapaalala sa mga mag-aaral na kaagad magsumbong kung nakaranas ng pambubuli, verbal man o online, maging ang physical. Primarily, ang pinakamalaking numero ay yun pa rin physical bullying at surprisingly, mas maraming male victims at ang social bullying yung kasunod. So these would be your sa social media, and then cyberbullying, and then may retaliation yung gumaganti rin. So May values formation rin para sa mga magulang na inilunsad ang QC para matiyak na patuloy ang kanilang pakikipag-usap sa mga anak na nag-aaral. Bilang child-friendly city, patuloy raw ang pagtiyak nila na mararamdaman ng mga estudyante na ang bawat silid-aralan ay ligtas sa oras ng kanilang mga pangangailangan. So we want to create an environment wherein which the children feel like the schools are a safe space. Meaning dito sa paaralan, kaya naming mag-report kapag merong problema. And yung mga ating pinapropose na pagbabago sa ordinansa are more of definitions of the new types of bullying that is present in our space ngayon. Ang Philippine National Police naman patuloy ang paalala sa publiko na maging responsable sa paggamit ng social media dahil sa mga umiiral na batas. Kabilang rito ang pagpapakalat ng maling impormasyon at paggamit ng deepfake AI-generated video at mapanirang content online. Tuloy-tuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa mga paaralan para matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga estudyante sa mga paaralan. Our Cybercrime Prevention Act, specifically po yung cyber libel. At medyo mabigat po ang parusa ng cyber libel. Pag napatunayan po na kayo yung nag-post with intention at may intention kayong manira, maaari po kayong makulong ng 6 years and 1 day to 12 years. Para sa Euro TV News, ako si Henry Villa. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.